So, hello class, again, Engineer Going here. So, joke tayo ngayon class. So, oldest joke in the book. Saan maraming bading? Saan class? Tama class, mabaklaran. So, hindi yan yung joke natin class. Ang joke natin ngayon, saan pinakamaraming bading? Saan class? So, sagot natin, di sa room. Bakit sa room class? Kasi, andun yung papa. Okay. So for today class, we are to discuss Module 5. So Module 5 class entitled Construction and Project Management. Okay, so ito na class yung parang pinaka sought after class na specialization, supposedly. Kasi class in a way dito kaya yaman. Okay, kasi ito class ang pinaka-business nating mga civil engineers. Okay? So start na natin class. So yan, so technically ang pinaka-formal definition natin class ng construction project management ito. Ito class yung planning and or the act of planning, organization, and overseeing the various tasks involved in a construction project. Okay? So technically class, ito yun. Pinakamahirap dito class is yun. Nung magmamando ka ng tao class. So supposedly class, yun. You are parang responsible class in building the design project from bottom to top. Okay? Simula excavation class hanggang dun sa roofing mo. Technically ganun. So mahirap yung class. Bakit? Kasi kailangan mo i-foresee lahat ng problema. Pati class, syempre ang pinakaayaw natin class yung maging magka-aksidente. Okay? As in ganun. So yung construction ng project, tapos paano mo i-manage class yung mga workers mo and all. Okay? Mahirap yung class kasi ang pinakamahirap yun nga na trabaho ng civil engineer or sa kahit ano actually is yung mag-manage ng tao. Kasi maraming factors yan, di ba? Kailangan may consider lahat. Yung skills nila, yung gusto nila, yung pinakaayaw nila, yung ugali nila. Lahat ng problema nila sa mundo. Okay? So, parang ganun. More or less, parang pinaka-dapat unique characteristic mo, class, is yun. Kaya mo dapat, class, i-foresee lahat ng problema. Tapos kailangan, supposedly, hindi mangyayari yun. Kumbaga, contingency, class. Dapat may plano ka para sa lahat. Kumbaga yun, di ba? Pag may project ka class, before umulan, dapat na waterproof mo na lahat-lahat nung kailangan ay waterproof para hindi mag-sip in pababa yung tubig. Something ganun. So parang yun. Parang kailangan mong i-foresee lahat. Okay? Parang yun ang pinaka-unique. Yun dapat ang pinaka-characteristic class ng isang project manager. Okay? So tuloy natin class. So unahin natin class yung yan. Dapat alam mo class kung sino yung pinaka-boss, kumbaga. Para alam mo rin class kung sino yung mataas. More or less kasi class kung sino yung pinakamataas, siya rin yung parang pinaka-responsible. Okay? Kumbaga class cargo na yan, lahat ng nasa baba. So pag-usapan natin class yung parang na-discuss na rin natin last time. Kaya bilisan na natin. Ito yung organizational charts class. Okay? So more or less class ang pinapakita ng organizational chart, again, makikita mo kung ano yung chain of command. Okay? Di ba na-discuss na natin to? So, interpretation lang dito, class, kapag magka-line sila, so ang titignan natin, class, is ito, no? So, yan yung magka-line, class. Kung they are connected at a horizontal line, meaning, class, magka-level sila. Okay? Tapos, class, connected sila vertically, so using a vertical line, kumbaga, siya yung superior yung nasa taas, tapos tao niya yung nasa baba. Okay? So, interpretation natin dito, class, ang pinakamababa dito, si subcon. Ang boss ni subcon, class, si GenCon. Okay? Tapos under nung owner, so since wala siyang nasa taas, siya na yung pinaka-boss. Okay? Under him, class, or her, ayan, andyan si subcon, si GenCon, tapos si consultant. Okay? So, ito, class, in a way, ang relevance nila, or hindi sila masyadong related in a way. Okay? Pag in-interpret natin yung organizational chart. Kasi kumbaga, class, ka-level sila. Ang pinaka-boss lang nila is yung owner. So, pwede mag-utos class kay GenCon, hindi si consultant, si owner lang. Okay? So, i-guess lang natin yung, yan. Yung parang way class. Yung interpretation natin ng organizational chart. Okay? So, ang isa pang magandang sabihin dito class is, yan, di ba, alam naman natin class, di ba, si owner nga, kukuha siya class ng general contractor. Okay? Di ba, para ma-check class yung galawan ng contractor, kukuha siya class ng consultant. Okay? So again, class, dahil kapag yung project mo masyadong malaki, si GenCon, kukuha siya ng subcon.
Okay? Ang tanong class, si subcon ba pwede ulit siyang kumuha ng isa pang subcon? Pwede ba yun, class? So siguro yung nakuha ang subcon ni subcon, kukuha ulit siya ng subcon. Alam mo yun? Okay? So ito class ang pinaka-grave sin dito supposedly. Okay? Kasi more or less class, itong si GenCon na yan, pag kumuha siya ng subcon, nasi-screen yan. Kumbaga titingnan niya lahat yung company profile mo, ganun, kung ano yung mga past projects mo. Kung pag hindi ka pasado ka sa standard si GenCon, hindi ka niya kukuha ang subcon. Okay? So yun pa lang class, dun pa lang dapat alam na natin na bawal kang kumuha ng subcon kung ikaw na yung subcon. Gets ba natin class? Bakit ganun? Kasi nga class, kinuha ka ni GenCon as subcon kasi nga parang yun, parang na-screen ka na class. Kumbaga lahat-lahat na nung credentials mo, yun dapat. So expected ni GenCon class, dapat si subcon, ikaw as a subcon, tao mo yung gagawa. Kasi class, andun yung quality. Okay? The fact kasi class na yung si subcon, kumuha pa ulit ng subcon, yung subcon na yan, hindi na natin alam kung ano yung galawan niya. Paano yung quality ng gawa niya. Mas lalo kasi kapag yung subcon, kumuha ng subcon, tapos kumuha pa ulit ng subcon. Okay? So pinaglalaban lang natin dito class, si subcon, bawal kumuha ng isa pang subcon. Gets ba? Kasi ang labas niyan class, pag ganun yung nangyari, ang gagalaw dito, hindi yung tao ni subcon. Ang gagalaw dito class is yung subcon 1. Okay? Bawal yun, class. Pero ginagawa yan lagi. Bakit? Kasi class, kung tiisipin nyo, wala nang gagawin yung subcon na to. Ang gagalaw na dito class is yung subcon 1. Siguro pag kumuha pa si subcon 1 ng subcon 2, pwede wala na rin siyang gagawa. Ang pinakagagawa na is yung subcon 2. Okay? So yun yung pangit class. Kasi nga, more or less, yung galawan ng subcon 2 na to, hindi na siya maganda. Hindi na siya yung ini-expect class ng GenCon na yun. Okay? So again class, bawal yun. Okay? Pero bakit nila ginagawa yun? Bakit kaya nila ginagawa class kahit bawal? So ang unang pinaka-ano dito class, ang pinaka-reason dito, wala ang tao si subcon. Okay? So paano nangyari yun? Di ba ni-screen nga siya ni GenCon para maging subcon, meaning dapat kaya niya. Okay? So nangyari dyan class, may isang projects kasi to. Or may nangyaring parang gano'n. Basta main point dito class, wala siyang tao. Okay? So kukuha siya ng iba. Again, class, bawal yun kasi nga hindi natin alam yung galawan ng subcon 1 tapos yung subcon 2. Hindi siya yung in-screen ni general contractor. Okay? So ano pa yung second point dito, class? So ang second point kasi dito, class, yayaman si subcon. Bakit, class? Kasi isipin nyo, class, di ba, si GenCon, babayaran niya si subcon, class. Isipin na lang natin, class, tiles. Okay? Yung parang maglalatag ka ng tiles. Pag nagkabit ka ng 3 tiles, bibigyan ka siguro ni GenCon ng 300, something ganun. Okay? So ito class, ang nangyayari dito, more or less kasi connections to, di ba? Isipin mo lang kasi subcon 1, wala siya mukhang project. Okay? So itong si subcon, i-offer niya kay subcon 1 yung project niya. Ngayon ang gagawin niya dito, mas bababaan niya. So kung ang bigay ni GenCon sa kanya mas 300, ibibenta niya kay subcon 1. So parang may ganyan, no? So meron tayong subcon 1, sub 1. Tapos siguro si sub 1 kumuha pa ulit ng sub 2. So ganito yung nangyayari dito, class, no? Kung bakit nangyayari ito, tsaka kung bakit ginagawa pa lang nila. So again, class, si GenCon, sisweldohan niya ng 300 si subcon. Okay? Tapos si subcontractor, kukuha siya ng subcon 1. Okay? Bibigyan niya yung class ng 200. Gets ba? Okay? So siguro ito, kaya niya pang ipasa. Kasi kumbaga, in-offer niya pa ng 100, may kumagat. Ang kumagat kasi subcon 2. So yan yung pinaka-rason, class, kung bakit nangyayari to. More or less, okay, siguro walang tao talaga. So talagang kailangan niyang kumuha ng isa pang subcon. Pero again, bawal yan, no? Again, class, bawal to. More or less, class, dapat pag kinuha ni GenCon na subcon, mag-end sa'yo. Okay? Hindi mo pwedeng gawin ulit ng ganyan. Pero again, class, nangyayari to ng tuloy-tuloy kasi dito, kumikita siya, class. So kung titignan nyo, class, di ba, kung ganito yung flow, no? Ang pinaka-gumagawa niyang, class, is si subcon 2. Okay? So ang pinaka-sweldo niya lang, class, 100. Kasi kinagat niya yun, eh. Okay? Kung baga nagkabit sila, class, ng 3 times, 100 ibibigay sa nila. Siguro na-compute pa rin subcon, class, kaya pa niya. May kita pa siya doon. Okay? So kung titingnan nyo, class, hindi nagagalaw si subcon 1 to si subcon. Kasi, class, basta't nakakagawa si subcon 2, may pera sila. So kaya nangyayari yan, class, kasi ganun. Ang labas, class, middleman, si subcon 1 tapos si subcon. Kasi, yun nga. So pinakapangit dito, class,
hindi mo sure yung quality ng gawa ng subcon to. Okay? Kasi class, meron tayong tinatawag na back job. So, again, more or less, pag palpak yan class, tapos nakita ng consultant or yung QA ni general contractor, ulitin yan. So, lahat rin lang nung kita nila kasi mawawala. So, ang best talaga dapat class, yun nga, pag kinuha ang subcon, supposedly, tao mo na yung gagawa. Huwag ka na ulit kumuha ng ibang subcon. Gets ba? Okay? So, ganun yung parang pinakakwento natin dito. Pag ikaw na yung subcon, huwag ka na ulit kumuha ng subcon. Gets ba? Okay? So, move tayo. So, GenCon class. So, ito again, diba na-discuss na natin to. So, ito again class yung General Contractor Organizational Chart. So, dito, wala tayong masyadong i-discuss dito class. So, siguro as a civil engineer, saan ka pwedeng, yun, saan ka class pwede? Kumbaga, saan ka pwedeng mag-apply? So, isipin na lang natin class, fresh grad ka, no? Para kakapasa mo lang ng boards. So, ang entry level ng civil engineer dito class, pwede ka dito. Pwede ka maging field engineer. Okay? Pwede kang maging quality assurance. Pwede kang maging quality control. Pwede ka rin maging quantity surveyor. Actually, pwede ka rin dito class, sanitary engineer. Okay? More or less class yung project in charge. Technically, pag fresh grad ka, hindi pa. Kapag gantong malakihan, okay? More or less class, ito na yung mga experience. Ang mas maganda rin yung class kasi yun nga, kumbaga in terms of chain of command class, kung pag nagka-problema, ang pinaka-sisisiin, yung pinaka nasa taas class. Kumbaga yung, yung, sige, sabihin natin yung direct superior mo. So, kung ikaw class andito ka, ang pinaka may kasalanan yun, direct superior mo, so yung pinaka nasa taas mo. Okay? Cargo niya class lahat ng pagkakamali nung nasa baba niya. Okay? So, ganun yun. So, ano bang use ng field engineer class? Discuss na ba natin ito? Discuss natin, no? So, pinaka-use class ng field engineer, again, siya yung mag-oversee class ng mga gagawin doon sa field. So, siya magsasabi kung ano yung gagawin sa araw na yun, sino yung gagawa, kailan matatapos, okay? Quality assurance class, siya yung mag-check nung gawa ng field engineer and all. Yan. Kung i-check niya yung quality class ng gawa ng mga to. Okay? Quality control naman class, sa class yung mag-check ng materials na gagamitin ng mga yan. So more or less kasi class yung field engineer na to, no? May times na parang sila yung mag-provide class ng ano, sila yung mag-provide ng materials. Depende kasi yan, dalawa kasi yan. It's either mag-provide ka lang ng labor o labor and materials class. Okay? So kumbaga class, quality assurance, siya yung mag-check ng gawa, quality control, siya yung mag-check kung substandard yung mga materials mo. Quantitative surveyor class, siya yung magsusurvey ng lot. Kumbaga more or less, i-check niya kung ilang square meters na yung nagagawa mo. Ganun. Basta may measurements. Okay? So again, safety officer class, syempre ang pinaka-gusto niya lang yan class is yung safety. Okay? So pinakatanong natin class, so safety engineer in a way, kailangan mong mag-aaral. No? For being an engineer kasi class, in a way, parang kailangan mo lisensya. No? Okay? So pag sinabing safety officer class, paano maging safety officer? Madali lang yan class. Kailangan mo lang training. Seminar lang yan. Okay? So, in becoming a certified, yun, para maging certified safety officer ka class, kailangan mo lang mag-undergo ng training. So, yung training na to class, ito is 40 hours. Nakasulat dito, no? Kailangan mo lang mag-undergo class ng 40-hour training. Okay? So, meron tayong dalawa dito class. Meron tayong tinatawag na COSH, tapos meron tayong tinatawag na BOSH. So, yung COSH class, more or less, ito yung sa atin. Kasi yan class yung construction, operational safety and health. Itong BOSH class, ito yung basic. So ito class yung mga pang-planta lang, ganun. Kumbaga, so pag-usapang construction class, dapat ang safety officer, ang certificate niya is yung COSH, hindi yung BOSH. Kasi more or less class yung BOSH, yan lang yung pang-ano, kumbaga sa planta. Diba? May mga machineries doon. So safety ng kwan lang, BOSH yun. Yun yung basic kasi class. Ang required sa construction class, dapat is yung construction. Okay? In terms of prices class, more or less, ito nagra-run siya from 5K to 8K. Okay? Kumbaga class, salagang 5K to 8K, pwede ka nang maging safety officer. Okay? So, sino yung mga pwedeng maging safety officer? Actually, kahit sino na yan. As long as nag-undergo ka ng 40-hour training. So, as nurse ka ba, kapag ganun. Technically, wala siyang minimum requirement. Okay? So, yun. Okay? So, ito yung ganito yung tsura ng certificate class. More or less, ang pinakagusto lang nila, may mukha ka, meron ka ng seal, no? So, meron yan. Yung mga nag-certify na talagang undergo ka.
Tsaka hindi lang pala training to class. After nung training, parang merong written exam. Pero ang pinaka nangyayari kasi dito, sure pass ka class as long as tapos mo yung training. Bakit class? Kasi yung written exam class, yung mga sagot doon, binibigay rin lang doon sa training. Kaya ganun yun. So titignan nyo class, no? Ang sulat dito eh. So, undergone 40-hour training. Dapat nakasulat dito class. 40 hours to. Okay? Yeah. So, yun. So, sa subcon naman class, so wala naman na tayo masyadong kwento dito class sa subcon. So, again, saan pwede yun? So, this time class, yung fresh grad, actually, pwede ka lang maging PIC dito. Okay? Kasi subcon lang naman, hindi pa ganun kalaki. Okay? So, as a fresh entry-level civil engineer, pwede kang maging PIC or project in charge. Pwede ka rin dito class sa field engineer. Pwede ka rin as a safety officer. Okay? The rest class, medyo lower na siya. Okay? So, yun. Pag-usapan naman natin class kung sino yung mga workers mo. So, ito class yung skilled workers. Okay? Lagyan natin doon. So, dapat as in a way class, pag civil engineer ka kasi, know your workers. So, pag sinabing skilled class, kung nakita naman natin, no? So, more or less class, ito yung hierarchy class ng mga tao mo. So, magsa-start sila lagi class sa labor. So, pag may na-develop na silang skill class, ang tawag na sa kanila, skilled worker. Okay? So, more or less class, pag yung skilled worker na yun, medyo napuntahan na niya lahat ng skills, pwede na siya maging foreman. Okay? Kung mga foreman. Supposedly, may leadman pa dito class, pero i-stop na natin sa foreman. Wala bang leadman dito? Wala. Okay? So, yan. So, sino yung mga skilled class? So, may carpentero tayo, no? So, in terms of carpenter class, meron tayong tinatawag na rough. Meron tayo ng rough carpenter. Okay? So, meron tayong tinatawag class na finishing. Finishing. Okay? So, yung rough class, kapag isa kang rough carpenter, more or less, ang pinakakaya mo lang gawin class is yung scaffolds. Kung ano lang yung mga forma class. Yung forms tsaka yung scaffolds. Okay? Kumbaga, di ba, before mo kasi buhusan yung column, dapat meron muna siyang harang para hindi mag-sip in. Kumbaga, yan yung forma class. Forma ng column. Okay? Tapos yung mga tatayuan ng painter class kapag magpe-paint sila in high places, more or less si carpenter yung gagawa nun. Yan yung rough carpentry. Okay? Pag sinabi naman class na finishing carpenter ka, ibig sabihin, kaya mo nang gumawa class ng mga furniture. Okay? So more or less class pag rough, parang yan yung basic lang. Pag finishing ka na class, more or less, ito na yung kaya mo nang gumawa ng upuan, kaya mo nang gumawa ng table. Okay? So pag sinabi namang mason class or mason, ito na class yung mga mag-handle ng hollow blocks, yung mga walls. Okay? So basta usapang CHB yan, yung concrete hollow blocks class, yung mga supposedly sa walls, sila na yon. Yung mga nagpapalitada ng walls class, sila yan, yung mason, masonry. Okay? Pag steelman naman class, so pag samahin na natin more or less, steelman as welder. So steelman class, more or less, parang yan yung basic. Ang welder class, ito na yung upgraded version. So ang pinakayos ng steelman class, yun, sila yung magbe-bend ng bakal. So kung titignan natin, di ba, meron tayong tinatawag class na stirrups, yung mga ganun. Yung mga reinforcing bar class na linalagay dun sa mga columns natin. So steelman class ang magpre-prepare nun. Okay? So upgraded form ng class yung welder. So mas skill kasi yung welder class, pwede ka rin kunin overseas. So technically, pinakakailangan ng welder class pag mag-i-install tayo ng steel deck. Okay? So para hindi kasi gumalaw yung steel deck class, kailangan mo siyang i-weld. Okay? So meron rin tayong tinatawag class na drywall installer. So yung drywall installer naman natin class, ang pinaka-binabanatan nito class is yung wall. Tapos yung ceilings. Okay? So more or less, ceiling. Pag sinabi kasing drywall class, ito yung wall na may hangin sa loob. Yung pag nag-mock class, alam mong may hangin sa loob, yung may sound siya. Okay? Yan class ang drywall. Okay? So mga drywall class yan yung kailangan mo munang gawan class ng studs. Yung gagawan mo ng frame. So kung wari yan yung front view ng wall, di ba? Before yan class, meron tayong frame. Yung frame na to class, either bakal, aluminum, gano'n, or kahoy. Saka mo siya basta tatakpan ng wall. So yung wall, okay? Di ba? Pag nalagay mo na yung frame niya class, lalagyan mo na siya ng wall. So kung titignan nyo class, in between, may mga hangin yan.
Yung hangin na yan, class, kapag may hangin sa loob, ang tawag natin dyan drywall. Okay? So kung drywall kasi, class, more or less, parang ceiling na rin lang yan. Kasi ang difference lang, ito vertical, ito na horizontal. Okay? So sila yung gagawa niya, class, drywall installer. Tapos painter naman, class. So painter, ito naman kasi yung mga pintor natin. Okay? So sila class yung magpe-paint ng mga walls, ganun. Pati yung ceiling. Okay? Electrician naman, class, self-explanatory na rin to, no? So sila class ang bahala sa mga electrical wirings natin. So medyo mahirap yung class, di ba? Kasi marami kasing chuchu rin sa wirings natin. Okay? So dapat kailangan natin electrician. So plumber tsaka pipe fitter class. So sila naman bahala class dun sa mga plumbing works. Okay? So sila magkakabit class ng mga pipes para mag-drain yung ating kitchen, ganun. Mga toilet bowl natin, yung mga sa CR. Okay? So more or less class, all in all, ito yung mga skilled workers natin. So kapag yung labor mo class, naka-learn siya ng skill, kumbaga ito yung upgraded ng labor. Okay? Ganun naman yung class eh. Tutulong-tulong muna sila, tapos ma-acquire nila yung skill, saka sila maging skilled worker. Okay? So more or less class, kapag na-master mo na yung 2 or more, mga ganun, yung kaya mo nang mag-isa, kaya mo nang i-lead, doon ka na mag-upgrade kasi into a foreman. Okay? Yan. So, foreman. More or less before mag-foreman class, pag malaki talaga yung ano, meron pa tayong tinatawag na leadman. Sa gitna. Meron pa tayong tinatawag class na leadman. Pero more or less, ang pinakamataas class, foreman. So pag leadman naman class, parang, na-master mo na isa. Ikaw yung leadman class ng carpenter, yung mga leadman ng mason, kumbaga ganun. Ikaw yung pinaka-boss nila. Okay? So, ganun class. So, ito meron tayong tinatawag class na phases. So, ito yung phases ng construction natin, no? So, yan. Conception, yan. So, ganun class. More or less, sabihin na lang natin class, yung conception, ito yung plano-plano muna, no? So, yung planning class, more or less, yan. Ito na. Kukunin mo na class kung yan. Okay? Sa execution class, dito mo na i-haul. Parang dito mo na kukunin. Okay? Kukunin mo na kasi yung mga materials na kailangan. Tapos, performance, dito na class, gagawin mo na. Sandyan na yung control. Okay? Project close class, ito na yung tapos na. Ito na magsa-start class yung parang, operation and maintenance. Okay? So, yan. Medyo huwag na kayo mag-dwell masyado dito. Okay? So, punch list. Okay? So, mahalaga class, dapat alam nyo kung ano yung tsura ng punch list. So, more or less class, ang punch list, technically yan, is a document prepared during key milestones or near the construction end. Listing works not conforming to the construct specifications. So, kumbaga class, ito yung mga trabahong hindi pasok sa standards. Okay? So, pag may punch list ka class, ibig sabihin may back job ka. Ibig sabihin class, yung ginawa mo, hindi pasok sa standard, kailangan mong ulitin. Free of charge. Okay? So, as a contractor class, dapat wala kang punch list. Kasi pag may punch list ka class, back job mo, sagot mo, lugi ka. Okay? So, may example ng punch list class, ito ang example ng punch list, no? Kasi in papel lang siya class na listahan. So, ilalagay lang dyan class na sa wall mo ipapadala sa'yo. So, ito, parang the floor at the rug compactor is unacceptable class. Okay? So, yan. Incomplete. So, kailangan mo lang ayusin class kung ano yung mga ayaw nila. Odor control gases build up at the headworks, floor and floor area. So, itong mga to class, ito yung mga mali. Kailangan mong ayusin para ibigay na yung sweldo. So, meron ng punch list. Okay? Punch list class again, back job. Okay? So, next class, pag-usapan naman natin yung building permit. So, technically class, ang building permit, yun. Before ka kasi class gumawa ng kahit anong construction works, kailangan mo na ng building permit from yung city. Bakit? Kasi class, hindi ka pwedeng mag-start ng walang building permit. Kung baga pag nasita ka, kailangan mong stop. Wala kang choice. Okay? So, ano yung mga kailangan ng building permit? More or less lahat class. So, ito yung scope of work, no? So, kung meron kang new construction, kapag actually may idadagdag ka, dadagdagan mo. Kung wari class, magdadagdag ka ng second floor. Okay? Kailangan mong kumuha ng building permit. Yung magre-repair ka class or renovate. Kailangan rin yan class. Kahit i-renovate mo lang or i-repair mo. Pari may bumagyo ng class, tapos kailangan i-repair, more or less, building permit yan. Okay? So renovation. So yung babaguhin mo class yung
plano ng bahay, something gano'n. May babaguhin kang part. Building permit rin yan. Tapos class, pag nag-demolition ka, sisirain ka. Okay? So lahat to class, supposedly kailangan ng building permit. Pero actually class, kung hindi ka naman sitahin, okay lang. Kaya rin lumulusot yung iba. Pero more or less class, actually, pag sinita ka, napan ka ng building permit class, pwedeng ipatigil yung construction. Itutuloy mo na lang yung class hanggat may maipaharap kang building permit. Okay? So yan, meron tayong steps class, no? Paano mag-secure? So yan. So una class, more or less, kailangan mo lang pumunta sa Office of Building Official. Kukuha class yung checklist. Okay? So ano yung mga requirements na yan? Papakita natin mamaya. Okay? Tapos yun, pupunta ka next class dun sa Assessor's Office. Okay? So dito ka naman class magsasubmit ng mga nakuha mong checklist or requirement. Okay? After ng class, yun, parang bibigyan ka na acknowledgement slip. More or less, it's around 10 days. Okay? Kapag okay na lahat ng application plus na-approve lahat, bibigyan ka niyan. Okay? So pag nabigyan ka na niyang class na acknowledge na more or less lahat ng pinasa mo requirements approve, bibigyan ka na ng order of payment. Okay? So after binigyan ka ng magkano ibabayaran mo class, pupunta ka na sa treasurer's office, magbabayad ka na. Okay? Pag nabayaran mo na yung class yun, bibigyan ka na ng official receipt. So idadali mo kasi yung official receipt dun sa kung saan ka unang pumunta class. Yung building of the office official. Okay? So after ng class, after 5 days, yun na, nasettle mo na lahat, may resibo ka na, ipapakita mo na dun sa building official. After 5 days, bibigyan ka na ng building permit. So kung titignan natin class, ang minimum, yan. Minimum class, no? Minimum ng acquisition or acquiring ng building permit, at least 15 days. Okay? So magkano yung pinakababayaran class? More or less 6,000. Pero alam niyo naman si gobyerno class, yeah, may mga padulas yan. Okay? So again class, ito yung steps. Okay? So more or less technically, kukunin mo yung requirement, accomplish mo yung requirement, magbabayad ka, tapos yun, kukunin mo na yung permit. Okay? So ano yung mga requirements class? Ito. Okay? So ang focus natin dito class, ang pinaka kasi, ang pinaka-requirement dito kasi is yung tinatawag nating building, complete building drawings. Okay? So technically yan kasi yung pinaka-bulk niya. Ito yung pinaka-gist, pinaka-1 class laman nung, yan yung parang pinaka-requirement class para makuha ng building permit. Okay? So ano yung kailangan dun yung class? Ito. So yung building plans, ito talaga yung pinaka-laman. So kailangan mo class yan. Okay? Yung unang class is yung page 1 architectural plans, yung location, site development plan yan. Tapos yung architectural plans, yung structural plans, sanitary, tapos plumbing. Okay? Ito class yung pinaka-last. Yan. Kaya kung titignan nyo if applicable, kasi para sa malalaking construction projects lang. Ito talaga yung pinaka-main. Okay? Tinatawag tayong architectural plans, meron tayong structural plans, meron tayong sanitary, meron tayong electrical plans. Okay? So, yan. Ito talaga yung pinaka-bulk. Okay? So, more or less class, meron tayong tinatawag sa structural design. Okay? Yeah. Kung baga, kailangan mong explain class paano mo nakuha or nagawa ito. So, yan yung structural details and computation. Okay? So, gusto rin nila class yung cost estimates. Okay? More or less kasi class yung kung magkano yung estimate mo doon nagagastusin, dyan nila i-base yung tax na babayaran mo. Okay? So, again, pinaka-requirement natin dito class is yan, building plans. Okay? So, ang laman ng building plans class, architectural, structural, sanitary, tas plumbing. Okay? So, yan naman class yung i-discuss natin. So, ito ba yung other requirements class? Parang ganun din, pinapakita lang kasi yung copies, no? Okay? So, building permit, yung electrical, tas yung sanitary. Okay? So, yan. So, kung titignan nyo, ito yun. Ito yung parang pinaka-steps talaga class. Okay? Kung titignan nyo, ito class yung first page ng building plans natin. Andiyan class yung perspective, yung yan, vicinity map, tapos yung site development. Okay? So, ang pinaka-titignan dito class, yan, ilalakad mo, di ba? Dapat class ito. Yung nandito class, napirmahan lahat yan. Okay? Kumbaga, in a way, ito class yung steps. Okay? So, i-zoom in natin dyan class, ang laman yan, ito. Okay? So, dapat class yan.
So more or less itong dalawa, bago sila pumirma, dapat mapirmahan muna lahat to. Okay? So pupunta ka muna class sa land and zoning. So i-check muna nila yung lote mo. Okay? Tapos yung line and grade. So i-check nila class kung hindi ka lumagpas dun sa lot line. Okay? So sa architectural class, i-check nila. So more or less yan. Pupunta ka dyan, di ba? Check nila yung lupa mo. Dito class, i-check nila yung boundaries ng lupa mo. Okay? Dito class, i-check nila yung architectural plans mo. Ito class, i-check nila yung structural plans mo. Sanitary plans, electrical plans. Ito class, more or less, ito, optional yan. Okay? Hindi siya kailangan. As in, kailangan lang yan kapag meron kang mechanical dun sa building mo. More or less class, ito sa mga commercial. Pero kung bahay ka lang class, itong 4 lang talaga. Okay? Siyempre, fire department class, i-check nila yung mga exits. Ito, hindi naman sila stricto class kung bahay lang yan. Stricto sila class kapag commercial building yan. Okay? So, pag napirma na yung lahat class, saka lang pipirma to, saka rin lang pipirma yun. More or less, pag napirma na lahat yung class, more or less, goods ka na. Pwede mo nang ibigay. Okay? Yeah. So, yan class, ito yung mga building permit checklist natin. Yan, checklist. Okay? Yeah. So, titignan nyo ito yung sample class. So, sample lang tayo ng architectural checklist. So, yan. Makikita mo class, dapat ba yung building class mo? Ito yung scales, nababasa ba yung font? Yan. Meron ba tayong project title? Ganyan. So, i-check nila din dito class. I mean, yan. Yes, yes, yes. So, kung may kulang class, magbibigay sila. Siguro, not readable fonts. Ganyan. Incomplete. Ganyan. Okay? So, ganito naman class yung sa structural. So, again, yung scales, yan. Meron ka bang foundation plan? May flooring ka ba? May roof framing? Ganun. Okay? So, ganyan class yung checklist. As in, checklist lang siya kasi mag-check ka class ng list. Dapat ma-approve mo. Okay? So, yes, kung kapag complied, tapos pagbagsak, no. Okay? So, ito class yung mga forms. So, ito yung dati. More or less class, ganyan yung dati. Ito yung old natin. Kasi this time class, hindi mo na kailangan ito. Okay? Kumbaga sa Baguio kasi kailangan yan dati. Okay? Pero yung updated class, meron lang tayong 1. So again, hindi na ito kailangan, no? Meron lang tayo ng 1, 2, tsaka 3. Okay? So para lang makita nyo yung old class, ganito yung tsura. So ganito class yung tsura ng building permit. No? So kailangan natin ng 6 copies. Bakit? Technically kasi yung isang copy sa'yo. Okay? So kung titignan mo yung next class, mga 5 copies na yan. Ito kasi yung 5 offices class. Kailangan nila ng isang copy. So, discuss natin. So, ganito class yung itsura ng architectural permit. Okay, makikita mo dyan class. Titignan natin yan. Ano yung scope of work, no? Tapos, titignan natin according to the pasado ba yung stairs, pasado ba yung walkways. Kumbaga, pwede ka bang maglakad dun. Okay, so ang pipirma dito class, si architect. Supposedly. Okay, pero kung maliit lang yung class, pwede rin si civil actually. Kasi yun nga, di ba, kung practicality lang class, kung kaya namang pirma ni CE, ba't ka pa ng architect? Okay? Structural permit naman class, ang pipirma dyan, civil engineer. Okay? Sa electrical naman class, ang pipirma dyan, supposedly, meron tayo tinatawag class na professional electrical engineer. Ito pala, more or less, hindi pa siya pwede. Pero yung super maliit lang. Okay? So, take note natin class yung professional, no? Tayo kasing mga civil engineer class, pag graduate tayo, pwede na tayong pumirma. Pero sa mga electrical class, ang tawag kasi sa kanila, registered. Okay? Pag pumasa sila ng boards class, ang tawag sa kanila, registered electrical engineer. Okay? Para maging professional ka class, kailangan mo nang mag-gain ng experience, tapos may exam ulit. Okay? So, pwede lang pumirma ka sa electrical permit, again, professional electrical engineer. Ito yung upgraded class ng registered electrical engineer. Okay? Tapos class sa plumbing permit, andyan class yung master plumber. Tapos yung sanitary engineer. More or less yung master plumber class, ito yung lower version. Hindi siya engineer class. Okay? So tayo mga civil engineer, pwede tayo may master plumber. Okay? So pag maliit lang yung project, pwede si master plumber. Pero pag sobrang malaki na class, kailangan mo na ng sanitary engineer. Gets ba? Okay? So yun yung old class. Okay? So sa new, kung titingnan nyo ang difference ng new sa old, wala na siya class, kung titignan nyo, di ba, dapat meron tayo ng architectural, tapos yung structural. Yun yung naalis class dun sa bago. Okay? Natanggal na class yung structural tsaka yung architectural permit. Gets ba?
So dito class, kung titingnan nyo, kaya hindi na mag-aaway, more or less. Hindi na mag-aaway class si architect tsaka si civil kasi more or less sa building permit class, ito, as one, no? Building permit, hindi. Hiwalay pa rin pala doon kasi nakasaad dito class meron pa rin pipirmahan si architect. Hindi. Meron kasi yung sa design tapos sa construction. Okay? Doon class sa construction, civil pa rin. Yan. Okay? Sa design class, pwedeng CE or architecture. Okay? Kumbaga dalawa yan. Meron yung design, meron yung construction. Kung sino yung nag-design o sino yung gagawa. So doon sa design class, pwedeng si architect pipirma or si civil. Okay? Kaso sa construction class, alam ko civil lang to eh. Okay? So yan. So yun lang yung bago class. Tapos stays the same naman lahat. Okay? So yan. Ganito yung itsura class ng building permit checklist. Ayan. So ito yung bago. So kung titignan nyo, no? Sa bandang building forms, yan. Wala na class yung architectural permit. Tapos yung, wala na yung architectural. Wala na rin yung structural. So rekta na siya. So yan na yung ngayon. Okay? Pinakita ko kanina class old yun. Gets ba? Okay? So yan, ito yung forms nila class. So gusto nila ilagay natin sa long. Tapos 5 copies. Okay? Pero normally class, nagpiprint sila ng 6. Minsan pa nga 7 eh. Okay? 6 class, bakit? Kasi yung isa, copy ng contractor. Okay? 7 class, ito yung copy ng owner. Okay? So yan. So may reminders. Ito. So more or less may reminders lang sila class. Parang yan. So titingnan nyo class, valid lang ang building permit natin. Yan. Ito lang. Kumbaga 1 taon. Okay? So yung building permit mo class, valid lang siyang 1 taon. So more or less dapat class yung construction mo, tapos yung mga within 1 year. Kasi class, kapag tapos na yung 1 year, kailangan mo rin kumuha ng bagong building permit. Okay? So yeah. So ito na class, ipapakita natin ano itsura ng building drawings. Okay? Para aware rin kayo class, makita nyo kung ano itsura. So yung building drawings natin class, ito yung 2-story with roof deck na bahay, residential. Okay? So yun. So ang pinaka-itsura class yan. So architectural plans muna tayo, no? So ang first page class ng architectural plans, andyan yung ito. So ito yung pinakalaman niya, no? So pinakalaman niyang class yan. Ito yung first page. Mahalaga to, ito yung pipirmahan class, yung nasa harap. Diba? Yung nandito. Yan. Okay? So, mahalaga yung first page. So, makikita nyo dyan class, ito. Meron tayong tinatawag class ng perspective. So, ano itsura ng bahay? Site development plan, ano itsura ng lote? Vicinity map, nasaan class? Asan yung site? Okay? So, dyan yung floor plans. Okay? Meron tayong floor plans. So, stair details, elevations class. Elevations, more or less, ito yung front view, side view, rear view. Okay? Cross-section naman class, hahatiin nila yung loob para makita rin natin ano itsura ng loob. Okay? Yan. Tapos meron tayong tinatawag class no door and window schedule. Okay? Titignan nyo kasi ito yung first page. So perspective class, papakita yung itsura ng bahay. Okay? Site development, ipapakita yung itsura ng lote. Okay? Tapos vicinity map, ipapakita kung saan yung site mo. Kumbaga saan yung gagawin mong bahay. Okay? Tapos yan class, floor plans. So, itsura class, parang yung top view class ng mga floor mo. Okay? Tapos yan class, so roof plan, yan, stair details, yan. So ganito class yung itsura ng elevation. So ipapakita yung front view. So ito yung front view ng bahay. Ito class yung right side view. Okay? So ganito class yung itsura ng likod. So ito yung sa left. Ganyan ang elevation class. Ipapakita lang yung left, right, front, tsaka rear view. Okay? So, ganito kasi yung cross-section. So, ang cross-section, kung titingnan nyo, nahati. Okay? So, kung titingnan mo kasi, balikan mo yung floor plan, ipapakita kung saan hinati. Yan. So, kung titingnan nyo kasi yan, no? So, ito yung cross-section. Kumbaga, dito hinati yung bahay. Okay? So, ito yung longitudinal section. Okay? So, kumbaga, may traverse, yung mas maiksi, tapos meron yung longitudinal, yan yung bahay. Ito yung mahaba. Okay? So kung titingnan nyo, class, pag hinati mo, hatiin mo dyan, hatiin mo dito, class, ang makikita mo dyan, ganito. Yan. Ito yung cross-section. Okay?
So pag hinati mo naman dito class, hatiin mo dito, no? Tapos hatiin mo dito. So kung titingnan nyo class may lawit, di ba? Yung lawit class, dito mo titingnan. So pag may paganon, so titingnan nyo, pag ganyan mo titingnan. So pag hinati mo yung bahay dito class, ito yung mata mo. At dito ka sa side na to, i-view mo pa ganyan. Okay? Dito naman class, pag hinati mo dito, i-view mo, pag ganun, tignan nyo lang yung lawit na yan. Yan. So yan yung makikita mo. Okay? So again class, ito yung cross section, ito yung hati naman dun sa longitudinal section. So pag hinati mo sila class, ito yung itsura. Yan, tapos ito. Okay? Meron din tayong doors and windows schedule. Yan. So ipapakita lang class ano itsura ng mga doors, tapos anong may itsura ng mga windows. So ganun yung architectural plans. Okay? The structural plans naman class, ipapakita lang yung mga framings. So pag sinabing framings class, parang yan yung skeleton. Okay? Kung pag human body class, skeleton siya. Siya yung magsusupport class para tumayo yung building mo. Okay? So yan, meron tayo for each floor. So, meron tayong tinatawag structural details. Okay? Meron tayo nung beam. Meron tayong details, tapos meron tayong schedules. Okay? So para makita nyo yan. Okay? So sa framing plan class, ipapakita lang nila kung ano yung mga supports. Okay? So ito yung support ng first floor, support ng second floor, support ng roof deck. So makikita nyo dito class, asan yung column, asan yung beam, asan yung footing, asan yung slab, asan yung walang slab. Okay? Tapos yan. So dito naman class, dito mo na makita yung details. Okay? Yan. So dito yung column, ito yung itsura ng column, ano yung itsura ng slab, so ano yung itsura ng beam. Ito. Okay? So dito class sa structural plan, meron lang tayong dalawa. Meron tayong tinatawag na schedule, tapos meron tayong tinatawag class na detail. Okay? Ito yung parang detail niya. So yung beam schedule class, ipapakita niya lang yung dimensions. Anong itsura ng beam mo, gaano kataas, gaano kalaki. Sa details naman class, ipapakita niya kung ano yung itsura ng mga bakal. Kung in a way, ipapakita niya kasi yung overall details. Okay? Ano yung pinaka-itsura. Okay? Kumbaga sa beam schedule, dimensions lang yan. Sa details class, ano yung itsura. Okay? So yan. Tapos ito na class yung structural notes, more or less, yung parang notes lang yan class. Notes dun sa structural. Okay? So meron naman tayo class sinatawag na plumbing or sanitary plans. Okay? So more or less, ang pinapakita lang dito class, ano yung water line, ano yung sewer line. Water line class, ipapakita dito kung saan dadalo yung tubig. Diba? Saan galing class or saan manggagaling yung tubig na nanggagaling sa faucet, yung nanggagaling dun sa shower, yung nanggagaling dun class sa gripo. Water lines. Okay? Sewer lines naman class, ipapakita naman dito kung saan mag-drain yung mga sewer natin. Yung mga liquid tsaka solid waste. Okay? More or less, ang pinakagusto natin dyan class is para makita kung saan yung septic tank. Okay? So, saan din ilalagay class yung water supply. So kung titignan nyo class, ito yung water line. So kung titignan nyo, yan yung blue. Okay? So ito class yung mga pipes. So kung titignan nyo yan, papakita class kung ano itsura ng layout ng pipes na magsusupply ng water nyo. Okay? Sewer line naman class yan. Paano magde-drain? So kapag umihi ka class, saan dadaan yan? Papunta doon sa septic tank. So ang septic tank kasi dyan dadaan lahat, di ba class? Pati yung solid waste natin, yung mga tae tsaka ihi, yung mga galing dun sa kitchen. Okay? So ipapakita lang class yung pipelines. Okay? Paano mo ilalagay yung mga pipes para mag-drain yung solid tsaka liquid waste natin. Okay? Tapos other details class, ano itsura ng septic tank, ano itsura ng water tank. Okay? So may legend tayo class. So titingnan nyo kasi di ba may mga kanyan, symbols. So ito yung meaning class yung mga symbols natin. Okay? Tapos ito yung mahalaga class. Ipapakita rin dapat kung ano yung pinaka-itsura. Isometric view. 3D view class ng mga connections ng water line. So titignan nyo class yung blue. Yan yung water line. Okay? Yung orange, ito yung sewer line. Yan. Okay? Diba? Ganda rin class. Para rin madali class dun sa magkakabit. Okay? Tapos meron tayo ng legends. So, mga symbols, may mga meaning yung symbols. Okay? Tapos electrical plans. So electrical plans class, ang pinakalaman lang yan. Dalawa rin dito class. Okay? Meron tayong tinatawag class ng power layout, tapos meron tayong ng lighting. So yung power class, yan yung mga saksakan. Okay, di ba? Yung mga saksakan natin. Sa lighting naman kasi, papakita naman yung linya ng ilaw. Okay? Tapos, ang mahalaga dito class yan, ipapakita naman class yung load schedule. Ito naman yung gagawin yung electrical engineer. Siya yung magde-design. Okay?
So yan. So kung titingnan nyo, ito class yung power layout. So ito class yung symbol natin, yan, yung maliliit na yan. Yan yung symbol natin class sa mga saksakan. So dito, ipapakita lang class kung saan ikakabit yung mga saksakan nyo, yung mga socket, kung saan yung sasaksak yung ref, saan kayo mag-charge, ganun. Okay? So papakita yung first floor, second floor ng roof deck. Next class yung lighting layout naman, ilaw. So saan tayo maglalagay ng mga ilaw? So yan. Okay? So ito class, yan yung mga konti. Same class, meron tayong legend. So yung mga symbols kanina, may mga meanings. Okay? So ito. Ito yung pinakatrabaho ko sa electrical engineer. Siya dapat magsosolve yan. Okay? Kasi di ba meron tayong tinatawag class ng panel board or yung fuse? Ang pinaka-use kasi ng fuse class, before sumabog yung mga electrical wires mo, siya muna yung mag-o-off. Kumbaga siya yung magsasakripisyo class, siya yung masisira para hindi sumabog yung mga para walang fire prevention parang ganun. Okay? So yan. So-compute niya class. So si electrical engineer yung bahala na. Gets ba? Okay? So more or less class yun niya lahat. Okay? So that's it class for module part 1, construction and project management. Okay? So dahil nag-stay kayo class, meron tayong pachuchu sa gilid. Okay? So more or less class, yeah. Turo ko yung paano umamin kay Crush. So may tatlo to class, yeah. So paano ka amin kay Crush? So, unang class yung pa-joke, pa-kwento, tapos yung patula. Unahin natin class yung pa-joke. Kita nyo ba yun? Kita class, gumagalaw, pa-joke. Gumigil siyang ganun. Okay? Paano yung pa-joke class? So ganito lang yan class. So, punta lang kay Crush, sabihin mo. Bebang, sabi nila may kambing daw na nagkakagusto sa'yo. So, yung crush mo class, so more or less ako yan, tapos si Bebang yung crush ko, no? Sasagot si Bebang, anong kambing? Okay? Tapos class, ganyan ka lang. Tapos yun, sasagot ka ng okay? Yung pakwento naman class, galing na, nagwiwiggle. Yung pakwento naman class yan. So, magkikwento ka lang kay crush. So, Bebang, crush ka daw ni Eddie. Tapos tatanungin niya class, sinong Eddie? Tapos gagawin ka class, Eddie ako. So yung patula namang class, ito may hand movements to, no? Okay? So punta lang ulit kay Crush. Crush, Bebang, may tula ako para sa'yo. So sabi niya, anong tula class? So simulan mo na yung tula. Roses are red, violets are blue. My crush ako at ikaw ang clue. Okay? So yun class, thank you for staying. Yeah. So stop ko lang yung share. Okay? So yun, thank you for staying class. See you at our next video. See me at my next video. Thank you. Bye.